Magandang umaga sa inyong lahat. Welcome po sa News Up to Date. Meron po tayong malungkot na balita. Dahil ang podcast daw ay tumakbo na. At syempre, alam naman natin na marami ang nag-invest sa podcast at naniwala doon sa mga pangako ng CEO nila. Pero alam naman natin na scam talaga ang podcast. Dahil ang kanilang mga pangakong kitaan ay too good to be true. Katulad din ng ibang mga companies. Ang modus ng podcast ay tulad din ng ibang mga companies na sila daw ay nasa crypto trading. Pero sa totoo, ang kanilang business ay pang-i-scam o Ponzi scheme. Ibig sabihin, yung ginagamit nilang pang payout sa mga naunang investors ay galing lang po sa pay-in ng mga bagong investors. Kaya po, hindi po talaga sustainable ang kanilang business at sigurado pong tataob sa huli. Ang nagpapakilalang CEO at founder ng podcast ay si Cholimain Joy Borda. So mga kababayan, tumakbo na nga po ang kanilang CEO at wala na pong payout at wala na pong aasahang payout yung mga members dahil ganyan po ang mga company. Sa umpisa lang po, maaari padamahin kayo at bibigyan kayo ng payout pero sa huli po, tatakbuhan po kayo niyan. Katulad po ng ginawa ngayon ng podcast. Pero hindi po ibig sabihin na bago pa lang ang isang company ay magtatagal po yan o magbibigay ng payout dahil meron pong mga ibang mga companies na sa umpisa pa lang po ay tumatakbo na o ilang buwan pa lang po ay nagkakaroon na ng problema sa payout. Katulad po ng isang impersonation scam na ang pangalan ay Vanguard International na ngayon po ay nagkakaroon na ng problema sa payout. Mga kababayan, kailangan maging maingat at huwag po kayong basta-basta maniniwala sa mga nakikita nyong investment lalo na po sa social media. Dahil karamihan po dyan ay mga scams. Lalo na po kapag ang nakita nyong pangakong kitaan ay too good to be true o napakalaki. Na ang pangakong kitaan ay double your money sa loob lang ng isang buwan. Yan po ay red flag at dapat po iwasan na po ninyo. Makagawa na po tayo ng review tungkol po dyan sa podcast at nakapagbigay na po tayo ng warning na yung podcast po ay isang Ponzi scam at siguradong patakbo na po. At nakita naman natin na yung kanilang mga papromo ay too good to be true. At ngayon po, wala na po ang podcast. Tumakbo na rin katulad ng Jet Enterprise at ng iba pang mga companies. Kaya mga kababayan, dapat maging maingat. Huwag kayo basta-basta maniniwala. Kung ang dating ang pangakong kitaan ng podcast ay too good to be true na. Katulad nung kanilang complan dati na Supremo Service na 90% daw sa loob lang ng 15 days. Doon pa lang po, too good to be true na. Dahil kung ang mga nag-o-offer nga ng pangakong kitaan na double your money sa loob lang ng isang buwan ay tumatakbo, lalo na po yung mga nag-o-offer na mga almost double your money o double your money sa loob lang ng 15 days. Ngayon nga, 'di ba, naglabas nga ng promo ang podcast na Bear Month Package at ang pangakong kitaan ay talagang napakalaki. Ang pangakong kitaan ng podcast sa kanilang Bear Month Package ay 195% daw sa loob lang ng 6 days o more than double your money o almost triple your money sa loob lang ng 6 days o isang linggo. Diyan pa lang po makikita nyo na ang pangakong kitaan ng podcast ay too good to be true at talagang todo-todo sila sa papromo dahil gusto nilang maabot yung quota nila para makatakbo na nga sila ngayong September at gagawa na naman ng bagong scam. Dahil ganyan po ang modus ng mga companies. Gagawa na scam, tapos after ilang buwan ay magpapapromo para maabot agad yung quota at kapag naabot na yung quota, tatakbo na, hahanap uli ng bagong dami CEO para makagawa uli ng panibagong scam at para makapang-scam uli sila. Ganyan po ang modus ng mga scams. Kaya mga kababayan, umiwas na po kayo sa mga too good to be true na mga investment schemes dahil mawawalan lang po kayo ng pera dyan
at mahirapan lang po kayo na mabawi ang pera ninyo. Dahil kailangan po ninyo mag-file ng kaso para po may tsansa po kayo na mabawi ang pinaghirapan yung pera. Kaya mga kababayan, para wala po kayo sakit sa ulo, umiwas na po kayo sa mga ganyang mga Ponzi schemes. Lalo na po kapag may mga papromo o mga parapol na po. Dahil red flag po yan, napatakbo na po ang isang company. Katulad din ng ibang mga companies, ang Podcash po ay wala pong opisina. Online lang po ang Podcash. Kapag ganyan po, ay red flag po yan dahil mahirapan po kayo. Kapag tumakbo na sila, saan nyo po sila hahabulin? Dahil wala naman sila opisina. Kahit nga po yung may opisina, ay mahirapan din kayo nahabulin kapag tumakbo na. Kaya mga kababayan, kapag online lang po at walang opisina, red flag po yan. Huwag po kayo sasali sa mga ganyan mga investment companies. At ang tanging legality na pinakita ng Podcash ay yung kanilang DTI registration. Alam naman natin na kapag ang isang kumpanya po ay nanghihingi o nagsusolicit ng investment sa publiko, dapat po meron po muna silang secondary license. Mga kababayan, dapat po umiwas po kayo sa mga kumpanya na nanghihingi o nagsusolicit ng investment sa publiko na wala namang secondary license dahil illegal po yun. Dapat po kasi na bago po hingi o magsolicit ng investment sa publiko ang kahit na anong kumpanya, dapat meron silang secondary license. At dapat po i-check nyo din po kung sino po yung mga may-ari ng mga kumpanya dahil karamihan po na mga nagpapakilalang CEO ay mga dummy CEO lang. Dapat i-check nyo po yung background nila kung talaga bang meron silang alam sa trading o nang ha-hype lang sila. At syempre dapat po bukod po sa CEO, dapat po meron din silang ibang empleyado. At kapag ang tanging empleyado lang ng kumpanya ay yung CEO at sinasabi nila na malaki ang kinikita daw ng kumpanya nila, red flag po yun na kayo po ay binubudol lang nila. Kaya kailangan maging maingat at huwag po kayo basta-basta maniniwala. Kailangan po mag-research po kayo. Kailangan po i-check nyo po yung legalities ng mga kumpanya na sasalihan ninyo. Dapat kumpleto sa legalities. Huwag po kayo magpapahype dun sa mga recruiter. Dahil ang tanging gusto lang ng mga recruiter ay yung DRB o direct referral bonus. Kaya kailangan maging maingat, lalo na po ngayong bear months. Talaga marami po ang mga lumilitaw na mga companies at marami rin po ang mga tumatakbong mga companies. Para po makaiwas kayo sa mga scams, lagi nyo pong i-check yung mga reviews po natin dito po sa News Up to Date YouTube channel, pati na rin po doon po sa YouTube channel ni Shem ni Anyol, yung Scam Alert Philippines, pati na rin yung kanyang Facebook page. At pwede nyo rin pong i-check ang website ng SEC dahil naglalabas po sila ng mga advisories. At kung meron pong mga nag-aalok sa inyo na investments, dapat po i-verify po ninyo muna sa SEC kung yung kumpanya ba na nag-aalok sa inyo na investment ay may secondary license. Mga kababayan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking channel. God bless po.